Good day mga kanegosyo. Na-topic na natin about platform business model, na-topic na natin about software business model, about distribution, about manpower. Ngayon naman itatopic natin about licensing business model mga kanegosyo. At isa sa example ko sa inyo, tribal clothing mga kanegosyo na tinayo ng magkapatid na Bobby and Joey sa Southern California noong 1989. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo at kung paano palakihin ang negosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Una, madali siyang buksan, hindi ako marunong magluto. Tapos galing ako ng work as a sales representative. Ang purpose ko lang noon matuto talaga sa pagninegosyo. At noong nagsisimula ako magnegosyo sa sari-sari store, hindi ko pa alam yung mga focus in one, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi ko pa alam yung licensing business model. Hindi ko pa alam yan mga kanegosyo. At ang licensing business model, it's all about selling your brand mga kanegosyo. Or kung paano ka kikita sa brand na ginawa mo. Tulad na lang ng tribal clothing. Bibigyan ko kayo ng example mga kanegosyo. Si Sir Bobby and Joey ang founder ng tribal clothing sa California. Halimbawa mga kanegosyo, dahil nasa California ang tribal clothing, halimbawa wala pang tribal dito sa Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ako ng idea. Bilang negosyante, gusto kong magbenta ng clothing. Dahil may pera din ako, may puhunan na ako. Pero kung magsisimula ako sa umpisa at sariling brand ko ang itatayo ko, aabutin ako ng taon. Ngayon, may tinatawag na licensing business model. Ibig sabihin, kung saan pwede mong hiramin yung brand ng isang negosyo dahil kilala na ito, dahil na nag-launch na at may market na, automatic possible may benta ka na rin agad dahil may tumatangkilik na sa brand na ito. Ngayon, gusto ko halimbawa, wala pang tribal halimbawa dito na clothing sa Pilipinas. Ngayon, tatawag ako kay Sir Bobby tsaka kay Sir Joey. Sir Bobby, Sir Joey, gusto ko magtayo ng clothing at gusto ko hiramin yung brand nyo. At sa pamamagitan ng licensing business model, pwede yon. Pero magbabayad ako sa kanila ng malaki. Ang binabayaran ko yung brand mismo. Ako magpo-provide ng tela, ako magpo-provide ng pantatak, ang gagamitin ko yung brand nila. Same same quality ng ginagamit nila. Pero ako magpo-provide lahat. Ang kailangan ko lang approval nung may-ari nung brand. Kung papayag ba siya na hindi naman ibenta, yung totally ako yung may rights na gamitin yung brand nila para magbenta dito sa Pilipinas. But same quality, same design, para lang mabilis na magkaroon ako ng benta. Dahil nga kilala na yung tribal na logo or brand. At meron ng market. Pero magbabayad ako kay Sir Bobby at kay Sir Joey. Ganon gumagana ang licensing business model mga kanegosyo. Ito gumagana to kapag may pera ka na. At mga kanegosyo, may mga negosyo tayo, may mga brand din tayo
na kung saan pwede tayong kumita ng pera. Halimbawa na lang, yung pangalan ni Manny Pacquiao, consider na licensing business model yan mga kanegosyo. Bakit kamo? Every time na gagamitin mo yung pangalan ni Manny Pacquiao sa brand mo, sa clothing mo, magbabayad ka sa kanya. Dahil yung pangalan na Manny Pacquiao is considered as brand. MP, Manny Pacquiao. Ganon din gumagana ang tribal clothing mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, alagaan natin yung brand natin tulad ng ginawa ng tribal at pwede nating pagkakitaan to sa pamamagitan ng licensing business model. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa trabaho natin bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko, type mo naman sa baba or comment mo tribal. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.